John chapter 15, verses 1 to 11. I am the true vine, and my Father is the vine dresser. Every branch in me that does not bear fruit, he takes away. And every branch that bears fruit, he prunes, that it may bear more fruit. You are already clean because of the word which I have spoken to you. Abide in me, and I in you. As the branches cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. I am the vine, you are the branches. He who abides in me, and I in him, bears much fruit, for without me you can do nothing. If anyone does not abide in me, he is cast out as a branch and is withered, and they gather them and throw them into the fire, and they are burned. If you abide in me, and my words abide in you, you will ask what you desire, and it shall be done for you. By this my Father is glorified, that you bear much fruit, so you will be my disciples. As the Father loved me, I also have loved you. Abide in my love. If you keep my commandments, you will abide in my love, just as I have kept my Father's commandments, and I abide in his love. These things I have spoken to you, that my joy may remain in you, and that your joy may be full. Ang Ginoong mag-bless sa aton scripture na ibasa karon.
pag-alis, lumbukan, gambuta, alam sa pagpa-ila-ila sa ato ang speaker. Mayong buntag sa tanan o palipayon at pagkidroktong sa atong makulugan. Ika-13 na tuig na nag-exister kini nga iglesia o sa akong pagtanaw nagatubo na nagatubo. Ang atong magwawali o ang atong speaker usa sa mga grandchildren ni Adriano Beatriz Albesa nga mao'y pahinungdan ni ining iglesia kay ni natukod siya sa mao nga yuta. Sila wala na pero pahinungdon ka na ko nga ang Diyos dayon nagkakatiho sa atong mga kinabuhi. Anak siya ni Dr. Arturo Albesa o Dr. Freddy Agustin Albesa. Minyo siya ng GB Fernandez o kini si GB, anak usab siya o usab mag-asawa, retired ministers of the United Church of Christ in the Philippines. Sa pagkakaroon, siya medical officer 4 sa Cotabato Regional and Medical Center, Department of Family and Community Medicine. Atong naingon na abiyahihon si Dr. Arlene Dia Agustin Albesa Fernandez. Thank you, Ante, for that very kind na introduction, no? Pero tanan i-erase nato na sa atubangan sa Ginoo kay kita tanan we should be very humble enough pag nag-atubang sa iya kay sa tanan pinugdan sa tanan nga di mo posible sa tanan nga atong naabot sa atong mga kinabuhi. So, mayong buntag sa tanan. Okay pa ba ang tanan? Murag medyo okay ta tanan, no? Sige. So, I am very privileged and honored na maibitahan diri. So, it is also my first time, di ba, sa 13 years na build ang church. Wala din ko isa ka beses na naka-adto diri, but I am very, very glad and timing, ang Ginoo nagahatag sa perfect timing to be with you here today sa inyong 13th year church anniversary. So, bago ka magasugod, pwede ba na akong i-ask or ihangyo ang tanan na i-greet ang imuhang naasawala una o happy church anniversary. Sige, happy church anniversary. Okay, okay. Then, sa imuhang tuon na po. Okay, congratulations, no? As for the past 13 years, nalim na mag-build ang church kung wala ang katawhan. Nag-create or nag-ipo aning ang church. Okay, the church itself is the people. Tama ba? Hindi lang siya ang building. So, sige, I hope medyo na warm up na tanan-tanan. So, for to us to hear the word. But before that, mag-humble na. Almighty Heavenly Father, we just lift up your name on high for this day you have given us, for this privilege, Lord, to speak in front of your people. Lord, open their hearts, override my preparation, Lord. Speak, Holy Spirit, come so that you may be able to, your word will become a double-edged sword that will pierce their heart and move them to action. May all that we do here in celebration of the 13th church anniversary bring glory and honor to your name. In Christ Jesus' name we pray. Amen. So once again, mayong buntag sa tanan. So salamat once again sa pag-invite niyo today to be able to speak in front of you. So since for the past 15
ka makatanaw TV, no? Sometimes, kung kargado sa kuryente ang tubig, dili po ta makapaligo. So there are a lot of inconveniences kung walay kuryente or walay connection. So this morning, karong buntaga, we will discuss a different kind of connection. Pinaagi sa atong scripture na ibasa kanina, mao ang scripture about kay Jesus and being as the branches. So, before ta mag-delve into the word, para in order for us to understand kung unsa gyud ang tumo or unsa ang message aning John 15:1-11, ato sa tip ni siya sa mga bago na nagabasa sa Bible. When you try to read the Bible, dili siya pwede na direct lang nimo siya basahon. You try to contextualize. Ibig sabihin, para masabtan nimo ang real message, kailangan mo siya i-contextualize kung ano siya, kinsa ang nag-istorya ani, para masabtan nato. And karon daw na atong buhaton. So kaning scripture na John 15:1-11, kanito siya kung gabi, katong mga gipangingon nato ganihan na ay ang gabay, si Jesus ang nag-istorya ato. Sa Bible, kung naka-red siya, ibig sabihin si Jesus na siya. Ay mga Bible na naka-red, ang iyang color, ibig sabihin si Jesus ang nag-istorya. So, unsa ang context ani na scripture? So, during this time, si Jesus kauban niya iyang mga disciples. Later, masabtan na ninyo na importante na ako na masabtan. So, kauban ni Jesus ang iyang mga disipulo. So, 12 disciples, kauban niya at mga 9. So, during kina-istorya niya ni, katutong night or gabi, bago siya mamatay. So, kung halimbawa, ugma na siya, wao, i-crucify, karon siya kung night before that. So, imagine na to, kaninto siya nagabi. And then, during that time, sa chapter 13, iyahang gi-wash ang mga tiil sa disciples. Na-remember niyo to, no? Ipanghugasan niya ang tiil sa mga disciple. Sa chapter 14 na po, dito niya giimon ang daghang description sa I am. Di ba daghang I am? The way, the truth, and the life. So, dito niya ipang-mention sa chapter 14. And sa chapter 14 po, giimon po niya ang promise of the Holy Spirit. So, tandaan na to, before nakita mo ang chapter 15, so anak na mag-study sa Bible, no? Isa-isa mo na to, animal, para mas ma-apply na to siya sa atong ginagawa. So, during this time, sa chapter 14, sa ending sa chapter 14, kung basahon ninyo ang Bible, diingon siya, iiyang diawhag ang iyang mga disipulo nga, tindog, arise, manglakaw ta. Mauna siya ang context nato karon. Ibig sabihin, si Jesus ug iyang disciple, gikan dito sa ilang room, nang lakaw sila, nigawas sila. So this is the reason why naa pa sa istorya sa isa ka paras, vineyard or graveyard. So kinsa man diri ang mga nakakita na og farm? Familiar man siguro ta tanan og mga farm, no? Ako I grew up because sa side ni na lola sa Albesa family, my grandparents are farmers po. And ang akong tatay, even if doctor po siya, gina-expose yun niya sa farm. So since wala man tayong mga grapes, kaayo din sa atong area, pero dahil wala lang nakaayo nakitaan. So during this time, si Jesus, nagalakaw na sila. Hindi pa pagawas na sila. Ano siya? Arise, disciples, we will get out. So paglakaw nila, nakita nila sa dalan ang daghan na vineyard. So vineyard or amparas or grapes, no, na ay mga tanong na grapes. So, karong adlaw, I will be leaving with you with 4 P's. Upat ka P. Dili itong 4 P's na balaan nato, dili karon sa kalibutan. Kung dili 4 P's, every time na remember o matungdan ninyo ang 4 P's, mahinumtuman ninyo ang akong i-share sa inyong karong adlaw. So, ang first na P na atong i-discuss today is about the persons. Letter P, ang pinakauna na letter P is ang person in the vineyard. So, ibig sabihin sa Bible atong gibasa ganiha na naay tulong katao na i-discuss dito sa atong scripture. So, first is si Jesus nagaingon nga siya ang tunay or ang tinuod na punuan. So, I am the true vine. Siya ang pinakauna nga person na i-discuss. Next is God the Father as the gardener. Or siya ang pampangalaga or kaiya
And lastly, ang branches. Kita bilang mga Kristiyano. So, ako ang tulong person na i-discuss sa kanila. Isa-isa ko na ito, anong importante man yung grapes or ang vineyard sa panahon ni Jesus. For us to be able to understand nga kung saan relationship na ito karon. Like, for us to be able to understand ang scripture, dapat masakta na ito kung saan siya ka-importante dati na panahon. So, ang grape plan, during that time, sa panahon sa ilahang ancient times pa ni sa atin ni Jesus, or even sa Old Testament pa, ginagamit na ni siya. So, we can see the grape plan sa Genesis, sa Deuteronomy, sa Judges, sa time kay Jeremiah. Kung nagbasa ka sa Bible, makita rin mo dito na dinadescribe ang grapes or ang vine. So, dati na siya mag-describe. So, kinsa ba yung vine? Kung nga si Jesus, natingon siya, ako ang tinuod na punuan or ako ang tinuod na vine. Nga na kaya? It's because, going back sa Old Testament, ang vine dati, mauna siyang Israel. So, ang Israel was not able to fulfill kung sa dapat ang ilang buhaton. Tama? Nag-fail ang Israel. So, that is why si Jesus in the New Testament is telling us na siya ang tinuod. Dili siya ang false na vine, which is the Israel. So, karon na panahon, gusto ni Jesus na pinaati ang iyang istorya about being the vine and the branches. Ang nakaganahan ako sa kay Jesus is the way na ginagamit niya ang familiar para mas daling masabtan sa mga disciples. O karon sa atong panahon, mas masabtan mo nato siya kung anong animan ang gigamit na illustration sa atong Ginoong Jesucristo. So, unang person sa vineyard is si Jesus. So, si Jesus siya ang true vine. So, gikan ang word na vine sa word na alethinos. So, alethinos, ibig sabihin, ideal, perfect, real, tinuod. Dili siya fake. So, karong panahon, daghan ng fake, no? Fake na sapatos, fake na cellphone. So, daghan na. But Jesus, in this word, siya ang tinuod na punuan. And ang next is si God the Father. Si God the Father as the gardener is the person na nag-take care sa vine. So, unsa ang responsibilidad sa isang gardener? Kinsa dili karon sa panahon sa COVID, mahilig o garden. Di ba mga napansin nato sa panahon sa COVID pandemic, nagsiplantita, daghang mga plants. So, nahilig sa mga garden, ang mga ubang mami nato dili or atong mga lola nahilig sa plants. So, unsa ang duha ka trabaho sa isang gardener o nagapangalaga sa mga tanong? So, first is ginatanggal niya based sa scripture, nagatanggal siya sa mga katong wala na yung branch na wala na kinabuhi. Di ba? Ginatanggal nito kung wala na-bear fruit. And ang second is about pruning. So, pruning later on, i-discuss na ito kung saan. Then, ang ikatulong na tao na nasa vineyard are the branches. Kita bilang mga Kristiyano. Pero, kin-categorize po ni Jesus dito sa scripture ang mga Christian. Number one, the one who bears fruit. And number two, the one who does not bear fruit. So, kung saan kinabuhat sa mga Kristiyano na nag-bear fruit. So, later, i-discuss po natin na, no? So, ang mga Kristiyano na nag-bear fruit, iyahan gina-prune. Kung saan ang pruning? Diba? Mas kabalo yata ang mga farmer aning pruning, no? So, later, i-discuss po natin na siya. Ang mga wala nag-bear fruit, iyahan ginatanggal. So, maunang trabaho sa gardener or sa atong Ginoong Diyos. So, what's ang application nato karon? So, ang atong theme karon sa atong church anniversary is moving forward with hope, heralding the work of Jesus for salvation and unity. You know what? The first 3 verses, John 15:1-3, gives us hope. Ibig sabihin that as we move forward to the next 14 years, 15, 16, 17, hangtod mga 100 years, ang simbahan, we are given that hope that the Father and the Son are active. Aktibo sila para ang atong garden, ang atong vineyard, ang atong mga kinabuhi, mahimong ma-fruitful, mahimong daghang fruits na mahimo. So Jesus wants the disciples to know that He and the Father are active in fulfilling
what they want us to accomplish. So if you know the verse that what God started in you, He will put it into completion. So kung unsa man ang isugod sa Ginoo diri sa atong simbahan, hangtod maabot nato ang atong goal para sa atong simbahan. Mao to siya, He will complete it. And that gives us hope na hindi lang kita nag-iisa sa atong journey sa atong kinabuhi. So that gives us hope as a follower and as a church. So ang first P, persons. Ang second P is pruning. So kanina itong pag-prune sa fruitful. So ang pangtana, unsa ang pruning? Unsa man na siya, unsa na siya pagbuhat. So, na-mention na ako ni kanina, growing up, si tatay, ang akong tatay, daghan na siyang tanong sa among balay. So that includes, na siya isa ka tanong nga grapes sa balay na. Nag-iisa kita siya dito sa gawas na ay grapes. And growing up, I had the opportunity to observe kung sa iyang ginabuhat sa mga grapes. Pinuod dito siya mga grapes, green lang siya nagagmay. So growing up, nakita na ako kung unsa ni tatay ginaprune. So usually nagagamit siya o cutter, no? Na siya yung cutter, tapos ginatanggal niya yung mga branch na wala na wala na naga-bear o fruit. And that is pruning. Ano naga-prune ta? Dili lang applicable sa grapes, no? Even sa mga prutas na to na naa sa atong katong mga part na wala na yung ginabuhat, dili nila ginabuhat ilang trabaho bilang tan, ginatanggal na to sila. So, pruning takes experience and skill. So, one time, I remember akong manghud na lalaki, nag-try siya kuha sa cutter na nagpakita siya prune. It ended up na mali ang iyahang na prune. So, that is why it's very, it gives me hope na ang Ginoo kabalo siya sa iyang ginabuhat. He is experienced and skillful enough kaya siya ang taga-prune sa atong mga kinabuhi. What is the purpose of pruning? So, unsa ang purpose na pinaprune pamata bilang Kristohanon? To stimulate growth. Kung dili nato i-prune ang atong mga plants, dili siya magtubo. Padayon lang siya na walay grapes na ma-produce. Allow the vine dresser to shape the vine. It is humbling. Ang pruning, di ba? Humble ka, kay kabalo ka, bilang isang vine, bilang isang plant or grape plant, you need the pruning of the flower. Okay. Another story na gusto na ko i-share about pruning is about anak sila dili daw mahimong ang isa ka testimony or sermon will not be applicable kung dili siya personal. So I'm gonna share with you since doctor po ako, gusto ko ma-share sa inyo story sa akong nanay. So since na-story na ako si tatay, this will be about my mother. Okay, so si nanay, naa siya yung sakit. I guess, kita nyo, may mga high blood na sa ako, may mga taas ang cholesterol, may mga taas ang uric acid. Hindi na lang madali sa akong kamot, hindi sa mga sakit na ata. So, growing up, si nanay has been sickly. Ibig sabihin, ang nanay ko na siya sakit sa heart. So, what she needs was a heart catheterization. What's the heart catheterization? So, ang heart na to, na siya yung mga blood vessel or mga ugat, diba? So, in order for the doctor to know, para mabalaan sa doctor kung sa ang problema sa sulod sa iyang heart, kailangan magpasulod o tubo. So, ginatawag na siya mga heart catheterization, no? Na ay isulod na tubo dito sa heart para makita kung sa ang problema. So, sulod dito sa after may sulod na ay dye, colored na siya na dye. So, para pag-inject, makita siya sa TV na x-ray sa gilid, makita dito sa doktor na, okay na, ibarado diri, okay na, ano diri. So, kana ang ginabuhat sa heart catheterization. So, usually, ang ginabuhat sana, pag masulod na to siya, pag makita na naibara, for example, naibara ng taba, ang ginabuhat, sometimes, yung catheter, nag-blow air para mag-create siya o balloon dito sa sulod. So, muna siya tinatawag na mag-create dito balloon para mudako kung barado na ugat. So, just take a look at this procedure. Bilang doktor, gusto lang i-share sa inyo na isa siya sa mga procedure na life-saving, ibig sabihin makaluwas. Ang pangutana, sakit ba na to? Pangutana akong nanay, sakit.
Even if naatay anesthesia, it is a painful procedure. Dili siya free of pain. No, may ma-feel gihapon na ma-discomfort. And usually, pag ginabuhat ni siya, it is likened to a pruning. So example na ko siya kay Dr. Nagtunod, medyo hindi ko familiar sa pruning sa farm. But pruning is like that in a aflaw. Sa sulod sa catheterization lab, ana ang ginabuhat. Ang Ginoo nag-insert o catheter sa sulod sa atong heart to check or to expose kung sa ang problema sa atong mga kasing-kasing. Okay. So ang Ginoo ang atong great physician. So ako na siyang testimony based on that scripture. So he is looking at the Christian's heart, looking for problem areas. If a problem is found, the great physician will do the same thing. So every good physician on earth would do is to put kailangan ng action. Para kailangan ba niya ito ipabutang ang balloon, kailangan ba niya tanggalin itong bala in order to save a person's life, even if it requires temporary pain. So just like that, ang atong Kristohanong kinabuhi is a process of pruning, clipping, cleaning, encouraging, whatever it is that is needed. Kaya kinahanglan na para kita mo dako, mo grow, mo bear pa o daghan na putas. So ang question kani, pag nag-face ba kita og mga kalisdanan or mga problema sa atong kinabuhi, gina-resist ba nato ni? Or gusto nato na i-escape ang mga problema na maabot sa atong kinabuhi? Jesus is reminding us that through trials, difficulty as an individual, as a family, as a church, no, kalisod din ang isa ka simbahan, is one way of showing or exposing kung sa ang problema sa atong mga kasing-kasing. So paano ginabuhat sa Ginoo ni? The actual operation or procedure is done through His Word. Nakabutang din na siya sa verse 4. No, nakabutang dito na, you are already clean by my word. So kung ang Kristohanon wala nagabasa sa Bible, wala nag-abide through the Word of God, God cannot do the procedure. Dili niya mabuhat ang pag-check sa inyong kasing-kasing kung wala ang iyahang ang Bible or wala na ito ni siya ginabasa. Itong bata ako, magsingkong pangutana nga, balik-balik ang ginawali, magbasa o Bible, mag-pray, pagkatapos mag-communion ako. Muna siyang question itong gamay pa, why do we keep on doing this? It's because practice makes perfect. Tama ba?